Hello, hello mga kabataan at sa ating mga manonood dyan. Panibagong araw, panibagong topiko naman po ang ating pag-uusapan. At ngayong Sabado po ay pag-uusapan natin ang Indigenous Peoples Month. Ngunit at binabati ko po ang ating mga katutubong guro na Happy World Teachers Month po sa inyong lahat. At bago po tayo magsimula, ay kamustahin po muna natin ang ating mga kasama ngayong hapon. Ang una po natin ang ang ating bagong kasama, si Ate Janelle. Hi po, Ate Janelle. Kamusta ka po? Um, okay lang po. Okay Ayun, din no? ako. So, ayun, Janelle, since this is your first time, no? Tama ba, Janelle? This is your first time. Opo. So, pwede ka bang magpakilala, no? Sa ating mga, of course, mga kabataang nanonood sa atin ngayon. Pakilala ka naman, Janelle. Sige po. Ako po si Janelle Juliano. Um, grade 12 BIMS student po. Mm-mm. Saan ka nag-aaral ngayon? Botolan National High School po sa Zambales. Sampales, no? So, maraming salamat, Janelle. Hope you enjoy this episode, no? Kasi this is the first time na nakasama namin si Janelle. And of course, no? We're very happy na, of course, nadagdagan din kami kahit pa paano. Ayan, maraming salamat, Janelle, no? So, kamusta din naman natin si Roger? Kamusta ka ngayon? Ayun, thank Woo! you, maraming maraming salamat, Akim. Ito, okay naman sa tawag doon, sa celebration namin. Kahapon pala nagpa-check kami ng mga book namin. So malapit na rin matapos kasi bago mag-December start na yung pinning namin para sa practice teaching namin. At Mm. siyempre sa mga subject din namin na tuturo, okay naman siya. Medyo hindi pa namin masyadong gamay yung mga bata kasi nga bukod sa kakilala namin halos lahat ng mga bata ay pahirapan talagang turuan sila at yun nga mahirap talagang mapunta sa mga kakilala. Siyempre bukod sa akin, alam ko ma-excited dito sa atin na sa tado no, sa pag-deploy sa kanila sa school. Alam ko excited ka na, Akim. Ano masasabi mo ngayon? Pwede mo bang ibahagi sa amin? So but before that, gusto ko, may nakiyos ako sa sinabi mo kanina, no? Kasi you mentioned a while ago na mahirap kapag kakilala. Anong advantage at saka disadvantage, no, kapag yung student mo is from your community na kilala ka or Kasi kilala ka before ko na-deploy, oo. ang mangyayari kasi dun pagkakilala mo yung mga bata, unang pala nila sa'yo, expression nila sa'yo, kuya. Kasi pagdating mo din sa labas, pag halimbawa nasa labas ka ng room, gano'n din ang tawag nila, kuya, hanggat tapos pag tumagal-tagal natin, kailangan mo kasi sa kanilang ipaliwanag yung tawag doon, no? Pag nasa labas, pwede nilang tawagin sir. Pag nasa loob ng school, ay ng kuya, pero pag nasa loob ng school, dapat sir, kahit kapatid mo or uncle or tito, dapat tawagin ka nilang sir. Kasi nasa school yun eh. Kumbaga, yun na yung So, sa pagrespeto nila sir. Tapos, mas mahirap pa doon yung bukod sa kilala mo na sila, ayaw talaga nilang pakinggan kasi nga alam nilang kakilala mo sila. Yun. oo. Pag hindi mo Knowing naman, na, pag hindi ka naman kilala sa school, makikinig naman yung mga bata, ituturing ka nilang sir pag mga ganun. Kasi yun yung advantage, yun yung doon, yung parang pinagkaiba. oo. So talagang sa elementary school ka talaga dineploy. Yes, Ano? Akim. Kasi iba yung experience ko rin, no? Actually, kahapon na ako na-deploy, oo, kahapon. So, first job, nag-check ng mga, of course, no, nag-record ng mga scores, no? So, shout out sa aking, sa aking teacher, ayun, no, si Sir Micah Tactoro, no? Actually, hindi ako lumabas, so, nanatila ako sa university for some reason, no? Na, may mga factors, na, kinonsider. Kasi, supposedly, may other set ako na, hindi pumayag si admin o si OSA. So that's why, instead na ganon, dito na muna ako sa university, no? So, ayun, nagpaiwan ako, ganon din. Somehow kasi iba rin kasi talaga kapag sa field ka, because when you're in field, you can explore and everything, especially the students, no? Kumbaga mapaglalaroan mo, o di mapaglalaro ko ba, mas maano mo yung yung kilitin ng mga bata. Like doon sa siyempre college na, knowing na kilala pa nila ako,
kinabahan ko. Pero, sige lang, kakayanin to, oo, no? Kasi, di naman kasi bata yung ano ko, anak kay Roger, talagang bata, pahirapan talaga, no? And of course, lalo na bawat pang mamalo doon. Oo. So, kasi sabi no, ay, mga college students na rin. So, challenge kasi, kumbaga one step ahead lang ko sa kanila kasi third year yung tuturuan ko. Pero sige lang, kakayanin ko. So, Tsaka ayan, ano, dami ko. Kim, tawag doon, no, bawal kasi ano pag kakilala mo pag kinurot mo, isusumbong ka na lang sa mga magulang. Bahala ka dyan, Roger. Kaya mo yan. Oo. And by the way, no, kasi last week talaga gabi, no, Martes, Merkules, seminar and orientation for FS kasi di ka pwedeng i-deploy kapag di ka naka-seminar. Then Webes, defense ko sa thesis, Friday, first duty, and ngayon, oo. Kanina galing pa ako sa school, no, for the orientation sa, ano, sa pictorial, ayan, parang graduate na talaga. So, ayun, gano'n yung buhay talaga. Wait lang po. Also, ayun na nga po. At nasa mabuting kalagayan po at mga makakasama ngayon. At bago po tayo tumungo sa ating pag-uusapan, balikan po muna natin ang napag-usapan natin noong nakaraang Sabado. Noong nakaraang Sabado po ay kasama po natin si Ma'am Flora po. From Inat din po siya. Napag-usapan po namin ang World Teachers Day na napagkwentuhan po namin yung mga katangian ng guro na nakaka-inspire sa aming mga kabataan, yung mga hamon na hinaharap po ng mga guro at paano po ito nakaka-apekto sa kanila at yun po yung mga napag-usapan din po namin yung sang-ayon ka po ba sa na yung teacher are the noblest profession, ganun po. At ngayong hapon po ay pag-uusapan natin ang Indigenous Peoples Month. Kuya Roger? Yes, maraming salamat Daisy. Siyempre, bago tayo magsisimula, yun nga nabanggit mo kanina na pag-uusapan talaga natin yung buwan ng mga katutubo or Indigenous Month. Siyempre, ang unahin kong tatanungin tungkol sa unang-una is kasi si Akim is ibang tribo siya eh. Kumbaga, siya rin, katutubo rin naman siya, kaya lang, yung tribo niya is, tawag doon, Manobo ba? Tama ba, ano, Akim? Exactly. Gusto kong tanungin sana sa'yo yung kung ano yung nagbigay sa'yo ng inspirasyon bilang kabataan or bilang isang estudyante, kung ano yung nakapagbigay sa'yo ng inspirasyon para magpatuloy sa pagiging isang katutubong kabataan or para magpatuloy sa pag-aaral. Mm. Siguro, ano, one of the things that comes to my mind when it comes to inspiration is that, of course, the culture itself, we have to preserve this, no? Kasi here in, ano, in Kidapawan kasi, specifically in that, they are, ano, kumbaga, they are just, ano, pag nila, focusing, no, especially in your deploy, no, in their community, kasi ang layo din, mga ilang, mga how many, ano din, mga how many kilometers din, no? So, ayun, parang naisip ko, ay, what if doon ako magturo? What if doon din ako magano? Of course, mag-deploy no, in the future. Pero, ayun, pahirapan lang talaga, no? Pahirapan ng pagpunta doon kasi nga, ano, although may hazard pay naman, no? Sa pagkakaalam natin. And, pangalawa is, of course, na yung community mo rin, minsan nakakaano rin. Of course, especially when speaking, ano, a language. Kasi I'm not veteran when it comes to speaking Manobo talaga. Like, by the way nga pala, no, I came from the tribe of Ubumanubo, Magobo, Tagabawa, and of course, no, Ifugao na rin from the mountain, parang sa Benguet something, oo, sa Nueva Vizcaya, oo, tama, Nueva Vizcaya, no, so parang doon din ako nang galing din, no, so, ayun, pero specifically, sa ano ako na, no, parang na-expose talaga, dito sa, ano, Ubumanobo, which is dito sa Kidapawan City, and Magobo, Tagabawa, doon din sa upper side din ng Kidapawan City, so ayun, makikita ko yung mga ancestral domains, and of course, no, kapag may nakakaasalo mo akong mga, of course, kala ko namang IT siya, no, especially ka-batchmate ko is, ayun, we will use our own language then, na kamusta ka, ganon. It's a simple but ano, kumbaga, minsan kasi ginagamit namin to siya para pag-usapan yung ibang tao, char lang, oo. Kasi minsan talaga, no, yung parang may mga sikreto kang kailangan sabihin, na, especially when you're in public. Pero di naman lagi namin yung ginagamit. Kumbaga, ayun, usually namin ginagamit yun is yung nakipag-usap sa kanila, ganon, kahan, and may mga kailangan,
ganun. Kumbaga, we are just, kumbaga nag-enjoy din kami kasi in this, in this kind of way, in this kind of action, we present our own language. Kasi di ba, sabi nga nila, di ba, wika ay adjust ng kultura. Ewan ko kung nalaman ko during pinadiscuss natin doon sa buwan ng wika, no? Ang wika ay isang kaakibat ng ating kultura, kaya mahalaga na matutunan pa rin natin ang ating mga wika o lingwahe, o ano ba yan, sa mga pangkat ethnicity. Ito, parang, so, it's just lang din. So, wait, sino ba yun? Si Janelle kaya, no? So, Janelle, ano yung mga ano yung tawag nito, Janelle? Ano yung mga kwento na o karanasan na pwede mong may bagay, no, mula sa mga kabataan katutubo na nagbibigay inspirasyon sa'yo o sa pang-araw-araw mo na pamumuhay? Nakamute ka po, Ate Janelle. So, ako po, Ayan. meron po akong kakilala na taga Baitan dito sa lugar sa Botolan, Zambales. Na yung iba po is sobrang layo po ng school talaga. So, yung mga kabataang katutubo po is para makapag-aral sila. Para makapag-aral sila, pilit talaga silang pumupunta sa baba or dun sa school para lang makapag-aral, para makatuto, kasi kasi syempre tayo gusto natin talaga na may pinag-aralan tayo kasi ayaw nating makutya ng mga tao, di ba? So as a katutubo na malayo sa school, syempre talagang kakayanin at gustong-gusto nila na makapag-aral, makapunta ng school. So syempre nagbibigay inspirasyon sa akin 'yon, yung mga ganong kabataan na katutubo. Syempre alam ko sa mahirap yung sitwasyon na dinaranas nila, pero patuloy pa rin sila na makapag-aral. Yun lang po. Yan. Ikaw naman po, Kuya Roger. Mukhang mukhang walang signal si Kuya Roger. So, Ayan, Kuya Roger, sa'yo po. para sa akin ba, ano ba yung naging inspirasyon ko para sa pagpapatuloy ng aking pangarap or sa bilang isang kabataan katutubo? Una-una kasi yung unang-una yung pangarap ko talaga maging or maging isang professional. Halimbawa, kahit teacher kasi ang pangarap ko talaga dati simula nung bata pa ako maging isang pulis kasi gustong-gusto. Pero nung bata pa ako, so yun, nagsimula lang naman yung pangarap ko maging pulis kasi nung nag-aaral ng elementary, yun yung pinantatakot sa akin na tawag doon, no? Pag hindi ka magsusulat, papapulis, ayun. Di, simula nun, yun na yung naging inspiration ko. Pero bukod doon sa is siyempre yung kapwa ko rin kabataan katutubo kasi meron sa kanila na tawag doon, meron sa kanila na inaapi nga kasi nga katutubo daw sila or kulot nga daw sila. Tapos yung pananalita din nila is parang may punto-punto. Halimbawa, pag magtatagalog kasi mahalata mong isang aita yung nagsasalita ng Tagalog. Pag tawag doon yung may punto-punto yung pagsasalita niya. Kaya doon, naisip ko na mas maganda talagang makapag-aral yung isang kagaya kong katutubo para mas mapag-aralan pa nila yung mga ibang lingwa, halimbawa ng mga English or Tagalog, kahit papaano, hindi sila mabubuli pagdating sa labas or sa school. Kumbaga, kahit papaano, kahit sobrang hirap, kaya nila magbato ng mga salitang maintindihan ng ibang tao. Tapos, sa yung last na naging sa akin, yung sobrang laki ng school. Kasi yun nga, nabanggit ko dun sa nakarang episode sa World Teachers Day is sobrang laki talaga ng school, almost mga 1 hour or 2 hours yung paglalakad mo. Umaga pa lang yun, pero halos pagdating mo sa school, abot ka na siguro mga 10 or 9 ganun. Kaya nagsikap ako mag-aral kahit malayong nilalakad namin. Yun lang. So, ayun na nga po. Ang mga kwento po ng mga kabataang katutubo ay puno po talaga ng tapang at pagsisikap. Kaya para naman po sa akin, ay nanood po ako ng isang dokumentaryo po.
itinampok po dito ang mga bata mula sa Madibago, Zamboanga del Norte, na naglalakad po sa mga makakapal na gubat at umakyat po sa mga mapanganib na mga bato o sa pampang upang makarating po sa kanilang mga paaralan. Itong kwento na po to ay nagbigay po ng inspirasyon dahil sa kabila po ng mga pagsubok na hinaharap po nila papunta po sa paaralan ay sila po ay nagsisikap po na makapasok or matuto po sa paaralan kahit na ilang oras yung mga nilalakad nila, kahit na po mahirap yung mga dinadaanan po nila, ay sila po ay nagsusumikap po na para po na makapag-aral po. Yun po. Ayun, maraming salamat, Daisy, no? Pwede ba i-mention? Kasi magandang story na yung mga ganun, no? Anong, Oh, anong title ng documentary na yon? Pwede mo bang i-share sa amin? um, yung most dangerous ways in the Philippines po na documentary po, yung sa children po. Save the Children. Oo. Opo. So alam niyo na, panoorin niyo yun, guys, no? Yung mga ganun din kasi, kumbaga, actually, same sa akin, no, I'm a social studies major. So, yun yung isa ko rin eh. Tawag nito, yun din isa sa mga goal ko na panoorin din talaga. Issues and trends yung pinag-uusapan, yung ano ba, yung kumbaga something different from others, no? Yun yung mga important na malaman natin inside our society so that, of course, maybe we can help them in the future. And as well. So, ayun nga, ang dami yung mga karanasan, no? Ang dami ninyong, tawag nito, ang dami ninyong naibahagi, no? Ng mga karanasan, mga kwento. Kung lagi natin tatandaan, yung mga kwento na yan, no? Kahit saan pang ano kwento yan, may mga talaga ito, may mga villain talaga, mga kontrabida. O yun, kumbaga sa part ng story, parang meron yung ano doon eh, parang lalabas yung mga kontrabidas, gano'n. So we cannot deny the fact. Ito sa story natin. Wala lang tayo nakita mga story na kumbaga, ayun, kasi lonely daw, oo, lonely daw yung isang story kapag wala daw kontrabida, pero ewan ko lang, no? Kasi kahit gusto natin malaman yung mga story na yan, if meron ba talagang mga villain, kahit gusto ko malaman sa inyo, if, ano nga ba yung mga hamon, no? Ano ba yung mga hamon na sa tingin natin ay kinakaharap ng mga kabataang katutubo, no, sa kasalukuyang panahon. So, ayun, dahil nga may mga kwento tayo at yung mga kwento na yan ay, of course, may mga challenges o hamon. So, ano nga ba yung mga hamon na yun na possible na kinakaharap ng mga kabataang katutubo so, sa kasalukuyan? So, gusto kong mauna si Kuan. Si Kuan? Si Kuan, si Janelle. Janelle ba? Tama ka ba? Yes Janelle, po. Janelle. Sige. Very good. Take it away, Janelle. So, ang mga hamon na tingin ko ay ang kinakaharap ng mga kabataang katutubo ngayon ay isa rin yung discrimination. Until now, nangyayari pa rin siya. As as an indigenous people, nararanasan ko rin yung discrimination minsan. Kasi sa school namin, tinatanong ko sino yung mga indigenous people. Kasi nililista nila para mabigyan ng um, educational assistance, ganun, scholar. So, meron akong one time, may kaklase ako na lalaki na sinabi na, ay, indigenous people ka pala. Ganun. So, ay taka pala, ganun. Nagsusuot ka pala ng bahila, ganun. Tapos, dinidiscriminate nila yung um, physical appearance. Ganun. So, Oo. sabi ko naman, kahit indigenous people ako, alam kong makakapagtapos ako. Kasi bakit ka pagpapaapekto sa sinasabi nila? Totoo naman na indigenous people ako, pero alam ko na meron akong ibang talento na kayang ibahagi sa kanila. Alam ko na kaya ko makapagtapos ng pag-aaral nang hindi ako naapekto sa sinasabi nila. So, yun talaga yung hamon ng mga kabataang katutubo ngayon, yung discrimination pa rin talaga. Kasi hindi talaga mawawala yan eh. Tsaka pag nagsusuot kami ng mga bahile, yung kultura ng kasuotan namin,
pag nagsusot kami ng mga ganun, hindi pa rin talaga nawawala yung pang-discriminate nila. So, Mm-mm. nasa sa'yo na yun kung papakinggan mo or magpapaapekto ka sa sinasabi nila. Ayun, maraming salamat. No, nakaka-inspire ka naman, Janelle, no? So, sabi na hagi mo sa amin, tama naman. Pero, tanungin natin si Yes. Roger kung same lang ba yung na-experience ni Janelle sa'yo, Roger? O may dadagdag ka doon? Ang tawag doon, no? Yun nga nabanggit niya ano ni Janelle, yung physical appearance nga, lalo na pag nakita nila yung buhok mo is kulot or yung kulay mo is yung light brown or brown, tapos yung sa pananalita nga, kasi once na yung pagtatagalan mo is parang puntong is kasama na yun sa kasama na yun sa mga discrimination ng mga ibang kabataan. Pero meron ding hindi lang kasi ay tayong napapansin ko na di-discriminate kasi minsan yung kapwa din nating kamag-aral or ibang kabataan na kahit wala sa level nating mga IP sa IP din sa sila or doon sa kung saan sila kung ano yung kung saan sila nanggaling kasi halimbawa kapag halimbawa pag hindi ka Aita tapos galing ka sa doon ka natira sa bundok or sa barangay na maraming IP, isipin nila na ano tawag doon, no? Na IP ka pero hindi mo inamin. Pero kahit anong sabi mo sa kanila, hindi ka talaga IP kasi doon ka lang nakatira sa barangay or lugar ng mga maraming IP. Kumbaga pinipilit nila na IP ka kasi nga, ba't ayaw mong tagapin yung pagiging IP mo? Kumbaga sa mga ganun, Mm. pag mga ganun sinabi sa o mga ganung senaryo, pwede mo na lang sabihin sa kanila na kahit mga IP yung kasama ko is andun yung meron silang respeto sa kapwa nila kahit hindi nila kapwa IP or andun pa rin yung mga andun pa rin yung manners na kailangan mo makipagsalamuha sa kanila kasi tao rin naman sila kumbaga nakakaramdam din sila ng mga problema or ng mga mga ibang sabi-sabi lalo na sa school kasi kalimitan sa school andun talaga yung mga pagdi-discriminate ng mga kapwa, yung mga tinginan, yung mga lalo na pag first day mo pa lang ng klase tapos nag-introduce ka ng self mo na galing ako sa ganitong barangay kasi doon pa lang parang alam na nila kung saan kanila kung saan kanila ilulugar or saan kanila ilalagay sa sitwasyon. Halimbawa, may nangyayari kasi yung ganun kapag tawag doon, mga report, mga presentation, ganun. Doon na rin nabubuo yung mga discrimination kahit kapwa mo Aita or kahit kapwa mo Unat, nandun pa rin yung discrimination. Mm. Ayun, no? Talagang talamak itong diskriminasyon na to. Leche. Joke lang ako. Kaya no, kahit sa akin rin no, sometimes, no, we can encounter that in isa the school of course. Sabi nila yung tono talaga, no. Kasi iba yung magtagalog yung, iba nga magtagalog yung Ilocano, Ilonggo, yung katutubo pa kaya. So, ewan ko. Patagal na yun, meron pa to, no? 21st century na tayo, no? Ang dami ng pagbabagong nangyari. Ba't parang sila ata yung nahuli sa uso. Ay, lakto. So, sige, bago ako magsalita, sige, ikaw muna, Daisy, no? Kasi atin tatandaan, no? Na ang tagumpay, guys, sabi ni Shannon kanina, no? Ang tagumpay ay hindi nakabatay sa kung ano man ang ating lahi, no? Kung ano man ang ating liti at kung ano man ang ating as long as meron tayong dedication, no? Na makipatuloy, we can be a successful one in the future. Char! No? So, sige naman, ikaw naman, sige, Daisy. Go ahead. Yes. Maraming kabataan katutubo po talaga yung mga nahaharap sa hamon po tulad po nung sinabi nila ni Kuya Roger, ni Ate Janelle na mga diskriminasyon. At yung yung kakulangan po ng access sa edukasyon, kasi po yung yung distance po na nilalakad po nila, yung mga daan po na papunta po sa school, parang isang malaking hamon na din po yun sa mga katutubong kabataan. At yung mga yung mga pagkawala po ng mga lupain po ng mga yung mga ninuno po nila po, may mga pagkakataon po na hindi
nagpapahayag po minsan yung mga kanilang boses, yung mga gusto nilang sabihin, sa mga usapin po na direktang nakakaapekto sa kanila, katulad po ng pag-discriminate po sa kanila. At yun lang po, Kuya Akim. Thank you po. Kuya Akim. Ayun, thank you so. Ayun. Ayun, meron ba? Ayan. No, so, medyo connected yung sasabihin ko sa sinabi ni Daisy, kaya nga siya yung pinauna ko. No? So, by the way po, no, para nakalimutan ko at tapos, so, disclaimer lang po muna, lahat po, no, lahat po ng ating mapag-uusapan at babanggitin ng ating mga kabataan sa episode na to ay parang mga opinion lamang po namin at walang kinalaman ng ES Philippines, maging po ang mga organisasyon kung saan po kami kabilang. Ayan. Ayan. Una dito, kasi nabanggit ang discrimination sa kanya ano eh, yung pagkamkam ng lupa no, ng ating mga katutubo, no. Um, tawag nito. Isa dito is yung negligence or unaware of the law, no. Yung kakulangan ng kaalaman tungkol sa mga batas natin dito, no, na talagang mas nakakapagpabagal ng pisya para sa kanila. Na kung saan, no, kasi kanina kasi o kagabi, napanood ko yung isang documentary ni Cara David. Alam ko napanood nyo rito. Panoorin nyo na lang. Kasi ito yung latest niya, no, na eyewitness, no, na kinover, no. Yung buko din si Daisy. Pag napanood mo, Daisy, Opo, napanood ko po. anong na-feel mo doon? Um, Parang naawa po namin na nadi-disappoint po. Kasi yung medyo po yung yung topic po medyo sensitive po. Ganun. Oo, ayun, no. Katawa kayo na parang gusto kong magmura, pero, ay, Yes. gano'n, parang nanggigil talaga. We cannot blame them because just like in our tribe, we have also our tribal champions. We have tribal leaders. If there are some conflicts that happen between in your community, they're the one who will settle it. But sometimes there are some cases that are not meant to be settled in just one night, in just one day, in just one settlement. Kasi parang mabigat eh, oo. Then, parang sabi na, ay, ganito na lang kasi ganito, ganyan. Ganito na lang kasi dapat ganito, ganyan. Wala nang ganito, ganyan. Pwede pa ba yun ngayon? So, I think kailangan din kasi natin no, yung cooperation din ng ating government, especially, no, our government will also provide, no, yung parang awareness na rin about sa mga batas, kanyang karapatan, not just, not just people, but also, of course, parang civil rights na rin nila ay dapat din malaman din ng community so that, kumbaga, we have fair, no? The fairness is still present pa rin sa community natin, sa tawag nito yung pagbibigay ng social justice and as well as pagprotekta na rin sa ating mga, of course, sa mga katutubo, sa mga kabatang katutubo na para may mga pagkakamali in the past, hindi na maulit. So yung wini-wish natin palagi na sana lahat tayo katutubo man o hindi, basta Pilipino, no, lahat naman tayo katutubo, ay maprotektahan, no? Maprotektahan sa mismong bansa natin. Kasi masakit yung katotohanan talaga na mabagal yung justisya sa Pilipinas. It takes how many days? Not the days, years pa. So, may ilan na pinitikom na lang bibig dahil sa sobrang bagal. Marahil ay hindi rin nila alam. Kaya, I really commend the advocacy of attorney Dolly Cruz, no? She's from Malay-Balay, Bukidnon, and of course, no, sumali siya ng Miss World Philippines, and yun yung advocacy niya, yung pagbibigay ng legal assistance, no, sa mga katutubo na kung saan sila yung talaga target itong mga mapang-abuso na kamkamin yung mga lupa nila, no? Especially ancestral domains yun, no? Di tayo basta-basta doon kasi nga ancestral domains, pinangangalagaan, no? At iningatan ng ating mga katutubo. So, ay, oh my God. Parang talagang yung napanood ko kasi parang talagang na-irritate ako yung napanood yung documentary niya. Parang sarap pa rin. Sino ba to? No, ayaw kong no. So, di ko naman din ma-blame yung mga tribal council kasi even sila. But they gave the
the official statement na kapag hindi na settled, they will let the yung tawag nito, yung mga complainants o yung mga nagrereklamo na, tama ba complainant? Oo, na iakyat no sa kaso o yung magdemanda. Kumbaga for them is, I understand din sa ano na, dahil sa pambaga ng ofisya, mahal din magsampa ng kaso. So, as gat mari, ay dinadaan nila sa ganung settlement. But not all cases can be settled in just one day. No? Lalo na't napakabigat o mga karumal-dumal yung mga nangyari. Sorry for what, sorry for everything na sa lahat ng nasabi ko, no? So, that's the reality. And really hope, no, na di na yun mauulit, no? Di na mauulit sa ibang mga bata. Ayan, parang naging mabigat yung usapan, no? Oo. So, ayun naman, dumako naman tayo sa kabilang dulo. Dahil lang doon. So, ano nga ba yung mga aspekto ng ng kulturang katutubo na nais mong matutunan o ipasa sa susunod na henerasyon? I think nabanggit ko to kayo na yung mga aspeto, no? Mga aspeto ng kulturang Pilipino, mga kulturang katutubo na gusto natin ang matutunan at of course, maisalin sa ibang tawag nito, sa iba, sa next generation. Okay, sige. Ikaw naman unahin ko, Daisy. Ay, sure. Yung po, yung mga katutubong kasuotan po, tulad po nung sinabi kanina ni Ate Janelle, yung bahiling po, yes, saka yung lubay, ay sumisimbolo po ng kanilang pagkakatalinlan at yung kasaysayan po ng isang katutubo. Ang bukod po dito, yung yung kanilang mga sayaw, yung musika, at singing po, na nagpapakita po ng isang malalim na koneksyon sa isa't isa, koneksyon sa kalikasan, sa komunidad, sa kapwa, at mahalaga rin pong ipasa ang yung kaugalian po talaga, yung kauulian sa pakikitungo sa kapwa, pagtutulungan, pagmamalasakit sa kalikasan, sa kapwa din po, at yung mga yung mga prinsipyo na mahalaga po sa bawat henerasyon po na kailangan po talagang ipasa po sa mga susunod pa po na at sa mga susunod pa po na mga henerasyon po, Kuya Akim. Ayan, thank you so much na yung kasuotan. No, sige, ano naman sa'yo, tawag nito? Sige, si Roger naman. Okay, Roger. Ano naman yung sa'yo, Roger? Ano ba sasabihin ko? Binanggit na lahat ni Daisy. Yun na lang doon kahit yung na lang yung hindi na lang paglimot yung hindi na lang paglimot sa pinanggalingan, like kung saan ka talaga nagsimula or kung saan ka talaga nabibilang, wag mo lang silang kalimutan, lalo na kapag dumating ka na sa panahong nakaangat-angat ka na or yung nabibilang ka na sa ibang tao. Dapat kahit anong mangyari, wag mo silang kakalimutan na dito ako nanggaling. Dapat andun pa rin sa puso mo na kahit ganun pa rin yung sitwasyon nila or kahit yun nga, umangat-angat ka na, wag mo pa rin silang kakalimutan kasi sila yung unang-unang humubog sa'yo or nagturo kung paano ka nga lumipad or paano maging isang matapang na tao at lumaban para sa mga hirap na hinaharap. At yung sa kultura din naman kasi dapat hindi talaga kalimutan yung kultura. Kalimutan mo na lahat. Kalimutan mo na lahat, wag lang yung kultura kung saan ka namulat or saan mo talaga dapat ginagamit yung kultura kasi unang-una ito yung nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob or nagbibigay sa'yo kasi nagbibigay to din ng advantage sa mga lalo na pag isa kang IP tapos gusto mong pumasok sa mga companies or sa ibang ahensya, pwede ka nilang mas madali yung proseso ng pagpasok mo kung isang IP or nabibilang ka sa isang katutubong katutubong pamayan, like parang sa amin kasi pagdating sa amin kasi pag oras na napag-graduate ka, pwede ka na ring pero kasi ngayon may kailangan ding proseso para sa pagpasok sa mga ibang pagpasok sa pagiging professional, like teacher. Kailangan mo din kahit
IP ka, kailangan tayo sa kanila kasi nga kailangan din talaga natin ng mga lisensya or like board exam, kailangan natin pasahin kasi yun na yung bahala mo pagdating sa ipanta ng pinag-aralan or kaalaman yun lang. Mm. Ayan, maraming salamat, Noy. Parang identity and heritage, no? Na huwag nating kalimutan. Kasi nga, di ba, no? May kasabihan tayo dyan, no, na huwag mong gawin hindi, ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paroroonan, no? Para akong Lola Basang nito. Sa total, lalaki naman si Lola Basang. Ewan ko kung alam niyo yan. Oo. Kasi Severino Reyes. So, lalaki si Lola Basang. Huwag kayong magulat. Oo. Ayan, hello sa iyo, Vieka. Kamusta ka, Vieka? Hello po, Kuya Aki. Okay lang po. Sorry po. Medyo na late po. Ayan. Huli man at magaling na yan. Ayan. So, Vieka, ayan, makipagsikisan mo na ako sa joke lang. Which is, no, makipagtsikahan mo na ako sa iyo, no? So, ano yung mga aspekto ng kulturang katutubo na gusto mo matutunan at maipasa sa iba? O, ano yung mga aspekto ng kulturang Pilipino na, yun, yung ganitong bagay gusto natin na malaman ng ibang henerasyon, ganon, o gusto rin natin matutunan. Ano ulit po? Hindi po masyado marinig. Ano yung mga bagay o mga aspeto ba yan ng kulturang katutubo na gusto nating matutunan o matutunan pa at mari nating maipasa sa ibang sa ibang henerasyon? Siguro kuya yung pagsusuot ng mga patutubong kasuotan. Kailangan kasi natin panatilihin at ipagpatuloy yun para ma-share rin sa iba at para hindi mawala pagdating ng araw. At kapag na-share mo na yun sa iba, yung mga nakaalam din yun, pwede rin nilang i-share. Tapos yung mga sports din po na mga katutubo. Kasi syempre ngayon kuya, masyadong kaunti-unti. Dapat ipagpatuloy, ganun po. Oo. Ayun, maraming salamat, no. Kung kay Daisy kanina, no, yung paggamit o yung paggawa siguro, yung kay ano naman, isa yung pagsusot talaga, no. And there are some similarities. So, thank you so much, Vieka. So, okay, dako na ko dito kay Janelle. Kasi para excited na sa magsalita. Ayan. Hi sa'yo, Janelle. Nakamute ka ata. Hello po. Ayan. Um, Mm-mm. yung sa akin naman po is yung sa language nga po namin. Mm-mm. Yung sa language naman po namin is marami yung iba po kasi na kabataang katutubo. Siyempre po parang nahuhumali natin po sa henerasyon ngayon kung ano po yung uso, yun yung sinasabayan. So, kailangan po natin na hindi din kalimutan yung lingwahe natin na yung sambal nga na ginagamit namin. Kasi yun talaga yung language na pinagmulan at ginagamit pa ngayon. Kaya nakakalungkot lang minsan na marami na kabataang katutubo ang hindi gumagamit nito kasi minsan nga yung iba kinakahiya, no? Pero dapat talaga ay hindi natin ikahiya kung ano yung pinanggalingan natin, kung ano yung language natin. At sana ito ay mapasa sa henerasyon ulit kasi sana ito ay mapasa sa henerasyon para hindi pa rin matabunan yung language nating mga indigenous people. Ayun, maraming salamat. Basta naalala ko yung friends ko sa'yo na actually, he's not an Filipino ka. But he know how to speak Manobo. No, so, I happy hello sa'yo, Kuda Ruji. I don't know if nanonood siya. Kuda means kabayo. Parang, hindi naman yung parang terms namin yung dalawa na. Kuda yung tawagan namin no, pod. So, parang ganon. No, so, ganon. And of course, no, nabanggit nila, they're just wearing, in costume just to gain money, ganon. For tourist attraction na, kumbaga, pasasayawin ka, ganon. Yung babayaran ka, kumbaga without the passion na yon, no? Parang
ginawang kabuhayan. So, yung mga sad na ganun no, na hindi na-preserve but hindi sa ganung way. No, na hindi, I don't want to to degrade other cultures sa other side. Ginagawa yun. Kasi, because yun yung way nila, no? Sa sayawin nila, sana naman na sayaw. Kumbaga, everything has its price para sa kanila rin. Sana itong ganitong culture, no? Ipagyayamanin natin ito. It will bring us to success. Hindi lang siya just for money, ganon. Sige, sasayaw ko din ang gusto kong sayaw. Pero bayaran mo ako, ay, kaloko ka. No? Meron talaga kasi ito hindi naman hindi sila makatubo, but they want to buy, tawag nito, mga katutubong kasuotan, no? Most of them, yung mga opportunista, ganun talaga na babarating ka. Oo. Ay, ganito na lang yan. 500 na lang yan, ay, naloko ka. Kaya, yung beads mo, yung tela mo, especially yung yung parang, yung tinalak na damit ko sa Kasi I remember Miss Chita, no? Kaya sa'yo Miss Chita, no? Yung sinabi niya sa about dun sa Kasi minsan kasi, kumbaga parang, parang sa panaginip nila minsan, no, ini-inspire yung mga draw nila. Kasi nakwento rin niya sa amin. Tapos ang ending yun, gano'n, babaratin lang, ay, pwede 500 na lang yan, ay, naloko ka. No? Kahit pa, gamit pa, yung effort mo. Siyempre, nakabid pa niya yung mga gamit pa, ay, kaloko naman, no? And of course, yung lingwahe nga, tama din si Janelle, no? Pagdating na sa language barrier talaga, no? Na talagang, once you speak, no? Ayun, nalaisin ka. Ay, nako. Then, at saka isa pa dito, ha? Kasi sa amin kasi, bahala ka dyan. Kasi sa amin, no, bahala ka dyan. Pagsasalita kami nito and wala kang pakialam. Yung parang ganun kami in our community. Kaya yung mga Christians, no, yung mga hindi naman ay pinatututo rin sila. No, and para sa kanila, isa yun, nagagamit din nila. Ganun, and that's okay. At least kahit paano, di ba, tawag nito, ma, ano, mabigyan na tawag nito, mabigyan ng justice, no? Yung pagdating sa cultural preservation. Ganon. Char, no? Talagang naging charap pa yung puya sa akin. Ewan ko sa kanya. Char lang, no? Ay, dahil sa sinabi ko, no? Basto sa langit ang matamaan, mabukulan. Joke lang. Kasi, yun yung napapansin ko eh. Kahit marami talagang mga no? Marami lang sa mga kultura umawi ka ay, ayun, namamatay na. Hindi namamatay na ganun talaga. Yung parang nawawala na lang kasi hindi na nakapractice, hindi na ginagamit, hindi na, ayun, neglect na, never mind. Yung parang ganun, no? Na kung saan dyan naman tayo nanggaling. Kumbaga, wala tayo kakakilanlan ko, wala tayong lingwahe, at wala rin, dahil ang lingwahe, no, o ang wika, ayan, pagkakakilanlan, and as well as, kakibat dito ang ating kultura, lagi po natin yan tandaan, isa isip, isa puso po natin yan, ha? Joke lang. Parang parang mama nagtuturo sa bata, ayan. So, dumako na tayo sa kabilang dulo na naman, no? So, no, parang, ano nga ba yung natin tawag nito? Paano ba natin may papakita ang ating suporta, no? Sa mga, of course, sa mga, parang ibatay na ba? Parang iba rin lumabas sa mahiwagang salamin ko. Ayun, so, ano nga ba yung mga hakbang pala, no? Na maaari natin gawin upang makamit ang inklusibong lipunan para sa mga katutubong kabataan. Kasi makikita natin yung lipunan natin ay talagang mapaghusga. At minsan may standard pa na sineset. Kaya para natin, ano yung mga hakbang na pwede natin gawin para makatulong no, sa mga kabataan at may laban itong inklusibong lipunan. No? Yung lipunan na para sa lahat. Tumo ka man, may kapansanan ka man o wala, ano man ang iyong kasarian. No? So, para natin ito, ano yung mga gagawin natin? So, si Daisy. Sige, ikaw Daisy, mauna ka. Nakamute ka Daisy ata. Parang may wagang Ayun. aral. Okay. Siguro po, para po
po yung isang inklusibong lipunan, siguro po dapat po magkaroon po ng mga programa po na nagpo-promote po ng edukasyon para sa mga kabataang katutubo, lalo na po sa mga lugar po na hindi naaabot po ng isang ng mga tradisyonal na paaralan, mga ganun po. At dapat din po silang bigyan ng boses sa mga usaping pampubliko upang marinig po ang kanilang mga hinaing at mga ideya po sa mga bagay. At yung ang pagturo po ng kulturang katutubo sa mga paaralan at maipalagana po ito sa mga ipalagana po ang kaalaman tungkol dito ay makatulong po ito na upang maalis po yung diskriminasyon po at yung mga maling impormasyon po tungkol sa sa mga katutubo po. Yun po Kuya Akim. Sorry. Ayan, no, sana maging part siya ng curriculum natin, no. Tama ba, Opo. Daisy, no, na may source sa mga kaaralan, ganon. And ano naman talaga, no, yun yung talagang layunin natin, ating mga educators, no, na talaga tawag dito na may turo ito sa mga bata. Ayan, sige naman Opo. ikaw, Roger, kasi educator ka, Roger. Ano naman yung bang na pwede mong gawin? Yun, maraming salamat Akin sa panibagong tanong or panibagong magiging panibagong tanong para sa pagbabahagi ko ng iba pang aspeto para sa isang katutubo. Tawag doon na? Actually, meron kami dito sa Sambales, meron na sa aming, alam ko kasi may buong ata kasi may iPad na subject or curriculum para sa school na school na iPad na subject para sa iPad na curriculum ata yun, alam ko eh. Para sa mga katutubo at kahit anong tribo ata yun para sa kanila gawin o kumbaga tinuturo yun sa mga ibang grade or kahit sa high school, kahit sa college, tinuturo pa rin sa amin yung iPad. Kasi kahit kasi doon nagsisimula yung kumbaga yung iPad is pinag-aaralan yung kauna-unahan or history talaga ng isang AITA dito sa amin kasi sa Botolan is tungkol talaga sa isang AITA. Pinag-uusap yung tinuturo ano yung kultura, ano yung kasuotan or ano yung pananalita, ano yung mga tawag doon, mga alpabeto or kung ano yung mga kagamitan na ginagamit dati na hanggang ngayon is nagagamit pa rin. Pagdating din kasi sa mga yun nga, yung kung ano yung mga hakbang na dapat gawin para sa mga kabataan is yung pagkakaroon sana. Pero meron na kaming organisasyon ngayon na tinatawag naming AITA Dreamers. Kumbaga, lahat naman open doon kahit hindi ka AITA or basta ang organisasyon namin is para lang talaga sa mga nag-aaral or willing pa rin talaga mag-aral lalo na sa college or high school. Kumbaga ang pinaka-requirements lang namin doon is makibahagi ka at kumbaga kung ano yung pwede mong maitulong or maiambag, open na open yun para sa isang mag-aaral at isang kabataan. At doon, meron din dito rin mismo sa community namin, meron kami tinatawag na para sa mga kabataan lang yun, mga officers na kumbaga lahat ng kabataan ay hahawakan namin. Tapos kada Friday magkakaroon kami ng meeting para sa tungkol naman yun sa mga pinag-aralan nila or sa buong linggong klase nila. Ayan, no, thank you so much, Roger. No? So, tapos na ba si Daisy? Okay, si Bieka naman, no? Ano yung pwede nating gawin para, of course, no, magkaroon ng inclusive sa ating society pagdating sa mga katutubo natin sa bata? Sa akin po bilang kabataan ang magagawa ko po is pagsali sa mga protesta po para maiparating po yung isang boses or suporta para po sa mga katutubo, yung mga karapatan po nila.
po ng impormasyon tungkol sa mga katutubong kultura, makakatulong po yun para po may palaganap yung mga kaalaman at maunawaan po nila yung kanilang kultura at tradisyon. Tapos po, pagsuporta din po sa kanilang negosyo or mga organization po ng pagmamayari po ng mga katutubo para po sa ikakaunlad ng kanilang ekonomiya, ganun po. Yun po. Ayan, no? Maraming salamat, Bianca. Nandiyan pa ba si Janelle? Hi sa'yo, Janelle. Ayan. Parang nawala ata si Janelle. So, ayun, malaga talaga na naman at curriculum talaga natin sa paaralan, no? Kaya ng mga initiative din ni Roger kanina, no, na parang Love Aita, na pwede rin natin mas ma-explore yung culture natin and tradition, and sana meron din yan sa Sidapawan, no? So, sige naman, ikaw naman, Janelle. So, ano yung hakbang na pwede natin gawin para magkaroon ng inclusive society? Oo. Sige, go ahead. So, ako po ngayon sa school namin, sumasama din po ako sa organization. Parang, parang sinishare ko po din yung, yun nga po, yung katulad sa sinabi ni Becca, yung sa, yung pagsali nga po sa mga protesta, para po maipahayag talaga yung, kung ano yung talagang meron sa culture namin, sa mga tradisyon. Yun po, so, sumali pa ako doon para rin po suportahan yung, yun nga po, yung indigenous peoples po. Ay, sorry. Ayun, no? Maraming salamat. Nakabit pala ako. So, ganun pag tayo sa organisasyon, no? Kasi may mga ways din tayo, no? How to, o para, paano may po-protest, gano'n, no? Kasi hindi naman sa lahat ng bagay, samahan sa minsan kailangan, may mga ganun para may inclusive society, and of course, mas mapalawak natin yung kaalaman ng karamihan tungkol sa katutubo. At ayun naman, no? Wait lang, para nawala ka, no? So, sa panghuling bagay na gusto nating malalaman, no? Parang medyo nakalimutan ko yung last question kanina. Naalala mo pa ba yung Daisy? Yung panghuling tanong po, Oo. Yung paano natin paano paano po memorize ata ni Daisy. makakita ang suporta at papel ng kabataan po sa pagpapalaganap po ng kaalaman po tungkol sa mga katutubong kabataan? Mm. Ayan. Sino mauna? Sige, ikaw na Si, bahala, Daisy. gusto ko si Kuya Roger naman yung mauna. Tawag doon. Ano yung tanong? Paano mo po maipapakita po yung suporta at papel po ng kabataan sa pagpapalaganap po ng kaalaman sa katutubo po? Ay, oo, ito pala yung tawag doon. Oo. Paano yung suporta ko sa mga kabataan or ano yung magiging papel ko or nakikita kong papel para sa mga kabataan na katutubo. Yun, as of now kasi hindi pa ako ngayon legal na isang guro or tandaan. Kumbaga ako pa ngayon kasi kailangan ko ang magagawa ko lang ngayon is yung makinig sa mga gusto nilang gawin or mga gusto nilang hakbang para sa aming komunidad na dapat na magkaroon ng dapat na magkaroon daw ng karapatan yung bawat kabataan na sumali sa ibang halimbawa sa mga palarong bayan o ano, is siyempre naman na bilang isang nakakatanda sa kanila or kabataan na rin at nasa level na rin ng college or malapit na mag-graduate is yung mga sinasabi nila sa akin, binabagay ko rin sa mga ibang kabataan or sa mga nakakatanda rin sa akin na ganito rin mga gusto ng kabataan na gusto din daw nilang makasama sa mga ganito kasi palagi kasi nakikita nila is yung puro na lang yung iba, puro na lang sila kasi paano naman kami na gusto rin matuto or gusto rin ma-enjoy yung bagay na yon. Siyempre, nakikita kong papel sa kanila is yung
kumbaga, tawag doon, kumbaga, ako yung parang speaker nila para may masabi sa ibang tao kasi nawawalan sila ng lakas ng loob para magsabi sa ibang tao na baka daw sabihin na sila, ay wag niyo na isingit yan kasi baka dagdag lang yan sa problema or baka mahirapan lang tayo kasi lalo na sa budget or ano na kailangan nyo. Kasi concern ko din sa kanila yun kasi gusto din naman nila mag-enjoy at hindi din naman kasi karapatan din naman nila mag-enjoy or magkaroon ng mga ganong bagay. Kaya ayun, parang yung papel ko talaga sa kanila kahit minsan ayaw kong makinig sa kanila is yung kuya, ikaw na lang magsabi sa kanila kasi nahiya akong magsabi sa kanila. Ikaw na lang mag-test sa GC kasi wala ako at baka ano pang sabi ko sa kanila, huwag kayong matakot magsabi kasi karapatan nyo magsalita or karapatan nyo rin mag magsabi ng mga nararamdaman o gusto nyong sabihin kasi yun din yung magiging tulay mo para mas mahubog pa yung isang katulad mo na mahiyain dati napunta sa ngayon na parang kaya natin ngayon si akin din kasi dati alam niyo mahiyain din maatag doon na maano ka sa pagsasalita ngayon tuwing nakakasama ko sila parang ayan diyan naman si akin alam ko namang sasalin niya ako dati natatakot na magsalita kapag mga ganun salo-salo ngayon tawag doon no ngayon ngayon nakikita ko rin na ay si Akim kasi ganito nagsimula sa ganito kumbaga dapat ganito rin yung magiging kalalabasan nung sa akin kaya ayun thank you rin sa iyo Akim kasi dahil sa mga mga motivation mong salita ayun kahit pa paano ay naibabahagi ko rin sa kanila yung mga naibabahagi ko rin sa kanila yung mga dapat kong gawin at yun lang. Ayan, no, di ba? Pero satisfying si Roger na natawa tuloy ako noon na, no, talagang kaya ni Roger, lahat naman tayo doon din ang galing, di ba, no? Kumbaga wala naman, bihira lang yung talagang, oh, talagang bata pa ganito na magsalita. Lahat naman tayo galing doon. Kumbaga galing tayo sa, hindi sa natin sa kangkungan ba yan? Oo, but muslim talaga natin. Ayun, kaya naman. Sige naman, sige. Si Viesca, anong suporta? Paano mo mapapakita yung ang iyong suporta, no? Of course, sa mga kabataan natin, katutubo. Ano po, para sa akin po bilang kabataan, bilang isang katutubo na rin po, ang masasabi ko lang po is, ano po, mayroon tayong malaking papel na ginagampanan para po maipalaganap ang mga kaalaman tungkol po sa mga kultura ng mga katutubo. So, maaari po nating simulan sa ng pagbabago sa ating sarili sa pamamagitan sa pag-aaral tungkol sa kanilang kasaysayan, kultura at tradisyon po. Maaari tayong makipag-ugnayan sa kanilang mga kwento, tapos po sa kanilang mga karanasan para maraman din po natin. Then, higit po rito, maaari tayong maging mga tagapagtaguyod ng kultura nila. Maaari rin tayong magbahagi ng mga impormasyon tungkol sa kaibigan, pamilya, kaklase, ganun rin po. Then, bilang kabataan po, kaya nating matuto tungkol sa kanilang kasaysayan at kultura. Makinig tayo sa mga kwento nila. Then, pwede rin po nating ibahagi yung mga natutunan natin. Tapos, mahalaga rin po na maunawaan natin yung kultura para maipagmalaki din sa ibang tao. Then, ano po, maipapakita ko rin po yung suporta ko po sa pamamagitan ng pagsali po sa mga ayun nga po yung sinabi ko kanina ng mga isang demonstrasyon, pagprotesta po, tapos yun para po marinig yung mga boses nila. Then pagsuporta rin po sa kanilang organization at mga pagmamay-ari nila syempre po. Tapos bilang kabataan rin po yun po, kailangan po na talaga nating suportahan
Tapos makipag-ugnayan din para mas maganda po. Yun po. Ayan, no? Thank you so much na yung pagkaroon ng ugnayan, of course, sa mga kapwa nating katutubo, no? At sa iba pa ating mga katutubo, di lamang dito sa Luzon, Visayas, at maging sa Mindanao na rin, no? Para, kumbaga, ano, pag neto unity despite of diversity, charot, no? Talagang, kahit magkakaiba man tayong lahat, no? As long as I can, sige, ikaw naman, Janelle, baka may gusto kang idagdag. Nakamute ka ata, Janelle. Very, Sa akin ay, naman wala. po is, Go. yun nga po, yung papel ko bilang kabataan, bilang katutubong kabataan po, is yung magiging boses po ako ng mga kabataan din po na nahihiya bumoses na kung ano nga ba yung karapatan nila. So parang parang ako po rin yung magiging daan o magiging way para sabihin ko ano ba yung nais nilang iparating. Yun nga po, saka yun nga po yung Ala, Daisy, Nawala, no. Sige, go nawala ahead, po. Daisy. Okay po. Wala naman po ako may dagdag kasi tama naman po yung sinabi ni na Ate Vieka, ni Kuya Roger po yung sa pamamagitan po ng pakikilahok po sa sa mga aktibidad, yung maari rin po na magbahagi po ng kwento or mga kultura or mga issue po sa mga katutubo po sa pamamagitan po ng social media o mga pagdalo po sa mga forum o at program po na kanilang kagawa po. Yun po. Ayun, no. Maraming salamat at ayan, pabalik na si Janelle. No, ayan, maraming salamat, no. Lahat naman ay magkakapareha din naman gaya din sa akin, no. Ipagkilala ko sa mga organisasyon, no, gaya ng Kalambag, of course, no, ang Kalambag ay isang napakagandang plataforma, no, ng pagbabahagi ng ating mga kwento, ng ating mga, of course, mga ideas natin dyan, no, tungkol sa ganitong usapin, no. Mahalaga rin ang bawat katutubo sa atin, no, ay matutunan hindi lamang ibahagi o mapanatili ang kultura sa ating bansa, ang kanyang kultura, and of course, kailangan din, no, na hindi naman kailangan na maging modernized lahat. Ang mahalaga ay matuto tayong lumingon kung saan tayo nanggaling, no, at maging boses ng mga kabataan, lalo ng mga katutubo, just like Catriona said, no, na I just want only to be a spokesperson, no, yung ganun pa. Yung sa Q&A portion niya, sana alam niyo yung lahat, no, na talagang magiging spokesperson tayo ng mga katutubo of person. And of course, maging tagapagtanggol din, no, laban sa anumang uri ng diskriminasyon, abuso, at iba pang karahasan. At sana, no, pagdating ng araw, no, wala nang katutubo pa ang mga ngapa ng hustisya, wala nang katutubo pa ang mga karanasan ng diskriminasyon, pagkus lahat tayo, katutubo man o hindi, basta Pilipino, ay may karapatan at kalayaan sa sarili nating bansa at higit sa lahat, no, na maibigay yung nararapat para sa ating lahat. Isang napakagandang hapon sa ating lahat, no? At ito lamang po ang ilang sa mga napag-usapan na ating mga kapatid sa Kalambag po. Una, no? Napag-usapan po, nagbahagi sila ng kanilang mga kwento, ng kanilang mga karanasan bilang katutubo. Napag-usapan din ang mga hamon at paano ito ginawa ng aksyon o hakbang. At alin yung mga aspeto na dapat maipasa at ang dami natin nabanggit kanina. At kung gusto niyo rin pong banggitin po, no? O gusto niyo pong mapanood ulit ang episode na ito, balikan lang po natin ito sa pamamagitan ng, of course, una sa lahat ay ang panonood ulit ng episode na to at mapapanood po ito, no, sa official page po ng Kalambag. At ang Kalambag po ay napapanood po yan every 1 to 2 p.m. po, no, every Saturday po yan. At mamaya pong gabi, huwag niyo pong makakalimutan, no, nariyan din po ang Senior City, isang lifelong learning para sa ating lahat. No, naway subaybayan niyo po yan, mamayang gabi po yan, 7 to 8 p.m. po. At gaya ng ating binabanggit kanina, no, para magkaroon pa tayo ng mas inklusibong lipunan, no, pantay-pantay para sa lahat, no, nariyan po ang information or inclusion na, no, mapapanood po yan
every Wednesday po yan, 3 to 4 p.m. po. At muli po, ako po ang inyong likod. Ako po ang inyong Kuya Akim, kasama po si Daisy, Bieka, and Janelle. Ayan, kaway-kaway naman po kayo. No, tatamis na ka lang mga ngiti. Sana may natutunan kayo mula sa amin, no, na naibahagi namin ang aming karanasan, no, ideya at kaalaman, no, na siyang kapupulutan niyo ng araw. Muli po, ito po ang Kalamba. Ayan, see you next week, and that is all. Po next week.